Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-reset ang user ID at password sa ating SSS online account. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome. Then pagkatapos, i-type lang natin ang sss.gov.ph kasi ito po ang legit na website ni SSS. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click lang po natin tong sss.gov.ph. At may makikita na po tayong ganito, i-click lang po natin ang member login. At dahil may account na nga tayo pero nakalimutan lang natin yung user ID or yung password natin, so hindi tayo makaka-login dyan. So i-click lang natin ang forgot user ID or password. So sa pag-retrieve po ng ating user ID at password, may 4 na paraan po akong ituturo sa inyo. Take note po, 4 na paraan yung ituturo ko. So una, ito yung my registered email address. Tapos pangalawa, itong security questions. Tapos kung hindi gumana tong dalawa sa inyo guys, tapusin nyo po ang video na to, baka makatulong sa inyo para ma-retrieve yung user ID at password ninyo. Kasi may dalawang option pa na pwede nyong gamitin para ma-retrieve yun. So ang unang paraan is yung my registered email address. So kung natatandaan nyo po yung email address na nilagay ninyo nung nag-register kayo sa SSS online account ninyo, pwede nyo pong gamitin tong my registered email address. Pero take note po guys, active at nabubuksan ninyo yung email address kasi pag ito yung gagamitin ninyo, magsasend po sila ng link doon para ma-activate or ma-retrieve yung user ID at password ninyo. So try po natin i-click ang my registered email address. So dito ang kailangan nyo lang ilagay is yung CRN or yung SSS number. Tapos yung CAPTCHA na dito sa baba. So unahin natin yung SSS number. So ilagay nyo po dito yung SSS number ninyo or yung CRN number ninyo dito. So make sure po tama yung CRN or SSS number na ilalagay ninyo. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng CAPTCHA. So dito kung ano yung nakikita ninyo dyan, kagaya niyan, basin, so yun po yung ilalagay ninyo dito. Reminder po sa paglalagay ng CAPTCHA, kung may maliit or malaking letra, yun po yung ilalagay ninyo, maliit at malaki din. Gayahin nyo po lahat ng nakasulat dyan. So kung okay na at double check na ninyo, i-click nyo na po ang submit. Pero kung may makikita kayong ganito, CRN or SSS number is not registered in my SSS. So ibig sabihin yan, may SSS number kayo pero hindi pa kayo nakapag-register sa my SSS account online. So kailangan nyo po munang mag-register, hindi na nyo kailangan na mag-reset ng user ID at password kasi wala pa kayong user ID at password na ginawa. So, kailangan ninyong mag-register online. At sa mga gustong mag-register ng kanilang mga SSS account online, may video po akong ilalagay sa description box. Hanapin nyo na lang po para madali ninyong makita. Pero kung pagka-click ninyo ng submit at may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-send nila ng link sa email address na naka-register sa inyong SSS account online, so i-double check nyo na lang po doon sa email. Check nyo sa inbox. Kung wala sa inbox, nasa spam or junk mail folders. So pagka-click ko nga ng Gmail account ko, may nakita akong email na kagaya nito. So nag-send na po sila ng link na para ma-retrieve yung user ID at password ko. Pero take note po, ang link na ito is valid lang for only 120 hours or 5 days. So kung hindi nyo na-click ang link, ibig sabihin yan, mag-expired po yan at hindi na ninyo mabubuksan. So babalik po kayo ulit sa pag-retrieve ng inyong user ID at password. So kung may natanggap kayong link na kagaya nito, i-click nyo na lang po yung kulay blue na click here. At pagkatapos, mapupunta na kayo dito. Kung nakikita ninyo, may user ID na nakalagay dyan. So ito po yung user ID ninyo. So dito sa baba, kailangan ninyong maglagay ng preferred password at confirm preferred password. Take note po, magkaparehas yung ilalagay ninyo dyan. At may makikita po kayong guidelines dito sa paggawa ng inyong password. So dapat daw nasa at least 8 characters yung ilalagay ninyo. Dapat may isang letra, isang number, isang maliit na letra, isang malaking letra,
tapos wala daw special characters kagaya ng mga asterisk, number sign, ganyan, dapat wala daw po. Kagaya po na nakikita ninyong example dyan, kagaya niyan, GD Cross, so malaki yung GDC, tapos yung sa cross sa dulo, maliit, tapos may number, 08. So ganyan po, at least 8 characters yung ilalagay ninyo. At kung parehas na yung preferred password at confirmed preferred password na nilagay ninyo, i-click nyo na po ang submit. Pero kung ganito yung makikita ninyo, dapat baguhin nyo po yung password ninyo. Dapat talaga may number, may maliit at malaki na letra. Tapos dapat at least 8 characters yung ilalagay ninyo. Pero kung pagka-click nyo naman ng submit at ganito yung makikita ninyo, do you want to continue? So i-click nyo na lang po ang okay. So mabubuksan nyo na po yung SSS online account ninyo. So, yan lang po yung unang step na gagawin natin. Pero pag hindi gumana sa inyo yan, punta tayo dito sa pangalawa. So, dito tayo sa security questions. Ang security questions guys, ito po yung sinet up ninyo nung gumawa kayo ng SSS online account ninyo. So, i-click natin yan. So, dito may makikita po kayong enter your CRN or SSS number. So, ilagay nyo na lang po dyan. So, pag okay na, i-click nyo na po ang itong search button. So makikita nyo na po yung dalawang tanong na sinet up ninyo nung gumawa kayo ng SSS online account. So kailangan nyo po ilagay yung tamang sagot dito sa gilid. So kagaya niyan, what was the last name of your grade 1 teacher? So ilagay nyo po dito. Dapat natatandaan nyo po yung sagot na nilagay ninyo para ma-open nyo po ang inyong user ID at password. So kagaya sa akin, nalagay ko na po yung mga sagot sa mga tanong na ginawa ko noon. So pag okay na, i-click nyo na po itong box dito sa baba katabi ng I am not a robot. At kung may check na, i-click nyo na po ang submit. Pero kung pagka-submitin nyo at ganito naman yung lumabas, security questions and answers didn't match your record. So, ibig sabihin yan, mali po yung sagot na nilagay ninyo. So, ulitin nyo na lang po, isipin yung mabuti kung ano yung mga sagot sa tanong na nilagay ninyo. So, pagka-click ninyo ng submit at ganito yung makikita ninyo, so, ibig sabihin tama po yung mga tanong sa sagot na nilagay ninyo. So, dito makikita nyo po yung user ID ninyo, tapos gawa na lang kayo ng preferred password at confirmed preferred password. So dapat daw at least 8 characters yung ilalagay ninyo, tapos dapat may isang letra, maliit at malaki, tapos may numbers. At dapat walang special characters na ilalagay. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. After that, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So, balik na po tayo dito. Kung hindi nyo po talaga nabubuksan yung email address na nilagay ninyo or kung nakalimutan nyo kung ano yung email address na nilagay ninyo at hindi na active at yung security questions, yung mga tanong doon hindi nyo na matandaan, punta na tayo sa pangatlong paraan. At ang pangatlo po is yung pag-i-email kay SSS. So, mag-email kayo kay SSS para ma-reset yung user ID at password ninyo at ma-retrieve nyo na. So, ito po yung email address nila. Tapos, dapat maglagay kayo ng SSS number ninyo, yung 10 digits na SSS number, tapos yung complete name, tapos date of birth, tapos i-attach nyo sa email ninyo yung SSS or UMID card ninyo. Pero kung wala kayong UMID card, kailangan ninyong mag-attach ng dalawang valid IDs. So, antayin nyo pong mag-reply si SSS. Pero naranasan ko hindi talaga nagre-reply sa SSS. Pero baka sa inyo mag-reply, pero sa akin talaga wala silang reply. Kaya pumunta na ako dito sa pang-apat na paraan. So punta na tayo dito sa pang-apat na paraan. Ang pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Mga kasamahan ko, mga kaibigan ko, ganito po yung ginawa nila. Pumunta sila sa pinakamalapit na SSS branch sa kanilang lugar. Tapos doon, pina-update lang nila yung mga contact information nila kagaya ng email address, cellphone number, pina-update lang nila. So ayun, pag na-update na yung email address niyo at gusto niyo i-reset yung user ID at password niyo, pwede na po yan kasi active na po yung email address niyo at nabubuksan niyo na po. Or pwede rin doon na kayo magpatulong na kayo sa kanila para ma-reset yung user ID at password niyo at mabuksan niyo ulit yung SSS online account niyo. Basta magdala lang po kayo ng mga valid IDs or any documents na nagpapatunay na kayo yung nagpapareset ng user ID at password ninyo.
So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!